Saan nga ba nagmula ang lahat ng tao sa mundo? Sa panahon ngayon, mapapansin natin na mas nagiging hiwa-hiwalay ang mga tao. Madalas nagiging masyadong makabansa, parang exclusive lamang sa sariling bayan at nagkakaroon ng biases laban sa iba. Pero ito, magugulat kayo sa katotohanan na sa likod ng lahat ng pagkakaibang nakikita natin ngayon, mula sa lahi, kultura at bansa, iisang lokasyon lang ang pinagmulan nating lahat. Anong lugar ito? At paano ngang dito nagsimula ang pinagmulan ng lahat ng tao sa buong mundo? Dahil kung iisa nga ang pinagmulan ng tao, bakit nagbago at nagkahiwa-hiwalay ang mga ito? Paanong nagkaroon ng iba't ibang wika, kultura at lahi? Bakit mayroong pagkakaiba sa kulay ng balat, tradisyon at pamumuhay? At paano nga ba naglakbay ang mga unang tao papunta sa iba't ibang panig ng mundo? Tara, pag-usapan natin yan. Ang lahi ng tao ay iba-iba. Ang mga Western people o yung mga taga-Europe at North America, kadalasan ay maputi ang balat, matatangkad at madalas may blonde o light na buhok at blue o green naman ang kulay ng mga mata. Sa Africa, makikita ang karamihan sa mga tao na maitim ang balat. Kadalasan ay kulot ang buhok at may matipuno o matibay na pangangatawan. Sa India at mga bansang Arabo, karaniwan ay kayumanggi ang kulay ng balat. May matitingkad na mata at madalas ay matangos ang ilong. Sa Southeast Asia, gaya ng Pilipinas, Thailand at Indonesia, karaniwan ay moreno o medyo maputi, itim ang buhok at may katamtamang taas at pangangatawan. Sa East Asia naman, tulad ng China, Japan at Korea, kadalasan ay maputi o mapusyaw ang balat, straight at itim din ang buhok, singkit ang mga mata at mas pino ang facial features. Sa lahat ng pagkakaibang ito, may isang mahalagang katotohanan na dapat niyong malaman. Iisa lang ang pinagmulan ng lahat ng tao sa mundo. Ano kaya ito? Amerika? Asia? Africa? Europe? At ang tamang sagot ay... Africa! Kung ganun, bakit iba-iba ang itsura ng lahat ng tao? Bakit hindi lahat may itim? Ganito yon. Mga 300,000 na taon na ang nakalipas, ang mundo ay puro kalikasan, kagubatan, damuhan, at disyerto. Wala pang syudad, wala pang kalsada, wala pang teknolohiya. Sa gitna ng lahat ng ito, sa Africa, may maliliit na grupo ng mga sinaunang tao na natutong gumamit ng bato bilang kasangkapan, gumagawa ng apoy para mabuhay sa lamig, at nakakapaglakad na ng matuwid. Hindi sila eksaktong katulad ng tao ngayon, pero unti-unti nilang nabuo ang mga kakayahan na magdadala sa kanila sa pagiging modernong tao. Sila ang mga Homo sapiens. Ayon sa fossil records sa genetic studies, sila ang unang mga tao na may modernong itsura at ugali at ang pinagmulan ng lahat ng tao ngayon. Pinaniniwalaan silang nag-evolve mula sa mas sinaunang species ng tao tulad ng Homo erectus sa loob ng Africa. Ang mga Homo erectus ay may matitibay na katawan, mahaba at matibay ang mga binti, mas mababa ang noo, makapal ang buto sa kilay, malapad ang ilong at mas malaki ang panga at ngipin kumpara sa tao ngayon. Mahaba at mababa ang skull nila at karaniwan hindi pa maayos ang features ng mukha. Habang lumilipas ang panahon, nagbago ang itsura nila. Lumaki ang utak, naging mataas at manipis ang noo, mas maliit ang panga at ngipin, at nawala ang makakapal na mga buto sa kilay. Dahil dito, naging mas madali para sa kanila ang mag-isip, mag-usap at gumawa ng iba't ibang kasangkapan. Importante ito para patuloy silang makasurvive at maka-adapt sa iba't ibang lugar sa mundo. At yun na ang simula ng marami pang pagbabago sa Homo sapiens. Sa Africa, natagpuan ng mga scientist ang pinakamatatandang ebidensya ng pinagmulan ng tao, ang mga fossil ng Homo sapiens na tinatayang 300,000 na taon na ang edad. Gaya ng mga natuklasan sa Jebel Irhoud, Morocco. Kasama sa mga nahanap ay mga bahagi ng skull, panga, ngipin at mga kasangkapang gawa sa bato na ginagamit noon sa pang-araw-araw na pamumuhay, tulad ng matutulis na talim, panghiwa at pambalat ng hayop. Ang mga labi gaya ng Omo Kibish sa Ethiopia na tinatayang higit 195,000 hanggang 233,000 na taon na ang tanda, ang Hairto fossils na 160,000 na taon na, at ang Skull at Kiavze fossils sa Middle East. Lahat ito ay nagsisilbing ebidensya ng mga sinaunang tao.
Sa pag-aaral ng mga ito, nakita ng mga scientist ang unti-unting pagbabago ng itsura. Mas bilog na bungo, mas malaki ang utak at mas komplikado ang kilos at kakayahan kumpara sa mga nauna. Hindi lang fossil ang ebidensya. Sa DNA studies, natuklasan na lahat ng tao ngayon ay may bakas ng iisang pinagmulan, ang mga sinaunang tao sa Africa. Ito ang genetic evidence. Ganito siya gumana. Ang mga scientist ay tumitingin sa mitochondrial DNA, isang type ng DNA na minamana mula sa nanay at halos hindi nagbabago sa bawat henerasyon. Kumuha sila ng DNA samples mula sa libu-libong tao sa iba't ibang bahagi ng mundo gamit ang laway, dugo, tissue at buto mula sa sinaunang mga buto. Sinuri nila ang mga pagkakaiba-iba at markers ng mitochondrial DNA at binuo ang family tree ng tao gamit ang computer analysis. Dahil dito, nakita ng mga eksperto na ang lahat ng mitochondrial DNA ng tao sa mundo ay may bakas galing sa isang populasyon na nabuhay sa Africa. Ayon sa genetic studies, mga 60,000 hanggang 70,000 na taon nang nakalipas, nagsimulang lumipat ang mga unang Homo sapiens palabas ng Africa. Dumaan sila sa Middle East, kumalat papuntang Asia at Europe, at sa paglipas ng panahon, umabot sila hanggang Australia at Amerikas. Ang migration pattern na ito ay malinaw na pagpapatunay gamit ang genetic research sa mitochondrial DNA at mga haplogroup markers na lahat ng tao sa mundo ay nag-ugat mula sa isang grupo sa Africa. Ang malaking tanong ngayon, paano nag-iba-iba ang itsura ng bawat tao sa mundo? Habang gumagala at naninirahan sa iba't ibang kapaligiran ng mga unang tao, nagbago rin ang kanilang itsura. Sa matinding sinag ng araw sa Africa, naging mas maitim ang balat ng tao bilang proteksyon laban sa mas mapanganib na UV rays. Ang maitim na balat kasi ay may mas maraming melanin, ang pigment na tumutulong sumipsip at magpigil ng UV rays, kaya nababawasan ang damage ng araw sa balat. Sa malamig at madilim na lugar tulad ng Europe, naging mas maputi ang balat ng mga tao para mas madaling makakuha ng vitamin D mula sa kaunting sikat ng araw. Nag-iba rin ang hugis ng ilong at mata depende sa klima. Halimbawa, mas matangos na ilong para sa mas malamig na hangin, para ma-warm up at ma-moisturize muna ang hangin bago pumasok sa baga. At singkit na mata naman sa mga naninirahan sa Asia bilang proteksyon ng mata laban sa lamig, alikabok at snow glare. Dahil ang epicanthic fold at taba sa paligid ng mata ay tumutulong mag-insulate o protektahan ng mata sa malamig na klima. Habang nag-migrate ang mga tao at naninirahan sa iba't ibang bahagi ng mundo, bago na rin ang kanilang kapaligiran, may lugar na mainit, malamig, mabundok o madamo. Nag-adjust sila sa klima, pagkain at mga likas na yaman ng bawat lugar. Dahil dito, nabuo ang kanya-kanyang kultura at tradisyon. Iba-iba ang paraan ng pamumuhay, mula sa pagkain, pananamit, tirahan, ritual, pagdiriwang hanggang sa mga kaugalian at paniniwala. Habang lumalayo ang mga grupo sa isa't isa, nagkakaiba-iba na rin ang wika at kultura ng bawat pamayanan. Halimbawa, simple ang pananamit sa mainit na lugar, makapal naman sa malamig, iba din ang putahe ng pagkain. At iba-iba rin ang mga tradisyon ng bawat komunidad depende sa kanilang paligid. Ang mga pagkakaibang ito ay bunga ng libu-libong taon ng adaptasyon at pamumuhay sa iba't ibang kondisyon. Pero may isa pang katotohanan sa lahat ng ito. Hindi mag-isa ang Homo sapiens. Ito ang mga Neanderthal sa Europe at Western Asia na makikilala sa kanilang matipuno at mababang katawan, mahaba at mababa ang bungo, malalaki at bilugang brow ridge, malalapad na ilong, nakausli ang gitnang bahagi ng mukha at may occipital bun o bukol sa likod ng ulo. At ang Denisovan na nanirahan sa Eastern Asia. Limitado ang fossil remains pero base sa kanilang bungo mula sa Denisova Cave, matitibay at malalaki rin ang kanilang katawan. At mas malapad ang kanilang mga bagang o molars kumpara sa Neanderthal at modernong humans. Sa paghalubilo ng Homo sapiens sa kanila, nagkaroon ng interbreeding o paghahalo ng dugo. Dahil dito, may konting Neanderthal at Denisovan DNA sa mga tao ngayon, lalo na sa Europe, Asia at Oceania. Pero ganito pa rin ang nangyari. Lahat ng modernong tao ay tinuturing na Homo sapiens. Kasi sa kalaunan, ang mga Neanderthal at Denisovan ay na-extinct at ang natirang lahi ng tao ay Homo sapiens na nagmula sa Africa. Hindi na nagpatuloy ang evolution ng ibang species
dahil ang Homo sapiens ang pinaka-successful mag-adapt. Mas mahusay mag-isip, makipag-usap at lumikha ng mga bagong bagay. Kaya kahit may halong DNA ng ibang species, ang buong mundo ay iisang uri na lang, Homo sapiens, ang modernong tao. Ang lahat ng ebidensya mula sa mga fossil hanggang sa mismong DNA ay naglalatag ng isang malinaw na katotohanan. Ang lahat ng tao ngayon ay nagmula sa iisang lugar at iyon ay sa Africa. Sa paglipas ng libu-libong taon, nag-iba man ang kulay ng balat, anyo ng mukha at kultura, nananatili ang ugnayan ng bawat isa bilang bahagi ng iisang kasaysayan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.